So tuloy po tayo sa pagsamba sa Panginoon. Ulitin ko, ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ang pagtanggap, pagpapahalaga, pagtitiwala sa kanyang mga salita. Yan po yung nakalulugod na pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sa Espiritu dahil ang salita ng Diyos ay Espiritu at katotohanan. Yun po ating mga pag-awit, wala pong masama sa pag-awit. Mga himno, ang mga awiting espiritual, mahalaga din po yon. Basta nakaayon po sa salita ng Diyos. No po? Tuloy po natin yung ating paksa. Ang paksa po natin ay tungkol sa kalayaan. Di ba? Nung nakaraan, pinaksa po natin yung Romans chapter 6 verse 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Ibig sabihin, kagaya ng ating pinag-usapan noong nakaraan, pag pinalaya ka sa isa, pero hindi ibig sabihin malaya ka sa sarili mong kagustuhan. Kung hindi, umalis ka sa pagkaalipin sa kasalanan, tumungo tayo sa pagkaalipin kay Kristo Jesus. So makikita natin yung mula sa kasalanan, tayo daw po dito ay dating alipin ay pinalaya po tayo rito, inalis at dinala tayo. Kung dati tayo alipin ng kasalanan, ngayon naman tayo po ay alipin ng righteousness o ng katwiran na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi ko nga po kanina, dapat maintindihan natin, hindi ibig sabihin na kapag malaya ka na, parang yung taong malaya na magagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Kaya kailangan nating maunawaan na ang ganda naman nung tayo ay naging alipin ng Panginoon. Dati pag-aari tayo ng kadiliman, wala tayong magawa. Sang-ayon sa Romans 7:14. For we know that the law is spiritual. Alam niyo yung law, good po yan eh. Yan ay nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti. For we know that the law is spiritual. Ang problema, ito yung evil. Knowledge of good, yung law is good, spiritual. Pero alam din natin na meron yung kautusan din ang nagsasabi na yung ating laman ay evil, may evil. But I am carnal, sold under sin. Pag sinabi pong sold under sin, alipin. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan ay sa espiritu, spiritual. Ngunit ako ay sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Pag sinabi pong ipinagbili, pag-aari ka ng alipin ka ng, ang master natin noon ay ang sin in the flesh. Nalinaw po natin nung nakaraan na, at alam ko po sa marami malinaw na yon, na ang tinutukoy na sin, yung noun, sin is a noun. Kasi nung araw, ang pagkakaalam natin ang sin ay yung mga ginagawa nating pagkakamali. Hindi. Ang sin po talaga, ang pinagmulan ng mga violation ay doon sa sin in the flesh na nung dumating yung law. Yun yung combination the law is spiritual, good. Ang problema, ang laman ng tao ay pinananahanan ng kasalanan. Kaya ang tao naging alipin ng kasalanan. Wala siyang magawa, di ba? Dahil nga yung combination, nung dumating yung law, di ba sabi ng Romans 7:9, for I was alive without the law once. But when the commandment came, pero nung dumating yung kautusan, ano sabi dyan? Sin revived and I died. Nabuhay ang kasalanan at ako ay namatay. So ang namatay po dyan, hindi yung physical. Ang namatay yung ating espiritu, yung ating inward man, yung taong panloob. Pasinin yung magaling, na po yung kanyang outward man, yung flesh, yan po yung pinananahanan ng sin. Kasalanan noun, nananahan sa laman. Saan ang galing yon? Balikan uli natin. Romans 7:17-18. Ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kung hindi ang kasalanang tumitira sa akin. The sin that dwelleth in me. May nananahang kasalanan sa tao. Ano sabi ng 18? Sabi ng 18, for I know that in me,
that is in my flesh dwelleth no good thing. So yung kasalanan na yon, sabi ni Pablo, alam ko sa aking sarili, sabi niya, sa aking laman ay hindi tumitira ang mabuti. Sabi niya, sapagkat gumawa ng mabuti, gusto ko pero hindi niya magawa. But how to perform that which is good, I find not. Hindi ko magawa. Verse 19. For the good that I would, I do not. Yun daw mabuti na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. But the evil, yung masama, which I would not, that I do. Yun yung aking nagagawa. Diba? Kaya sabi nung 20, now, if I do that I would not, kung ginagawa ko yung hindi ko gustong gawin, it is no more I that do it. Hindi na ako. Yung sa sarili niya, yung kanyang, yung sa sarili niya, hindi na siya, kasi nga alipin siya noon, merong gumagawa nito na hindi na ako gumagawa nito, kundi yung sin, but sin that dwelleth in me. Yun daw kasalanan na nananahan sa tao. Saan yun? In our flesh. Sa lahat po ng laman ng tao, alipin tayo ng kasalanan. Kasi nga po, pinaliwanag natin noong nakaraan, paano yun? Kasi yung law, ang standard ng law, kailangan gawin mo siyang 100%. Hindi pwede yung 90%, okay ka na. Hindi. Sabi kasi ng James chapter 2 verse 10, kung sino mang may ibig na to pa rin ang buong kautusan, pero lumaglag ka sa isa, sabi doon ay laglag ka na rin sa lahat. He is guilty of all. Gusto kong balik-balikan natin palagi ito para makita ninyo bakit tayo pinalaya. So nandito yung problema. Nung dumating yung law, nagbigay ng buhay doon sa sin in the flesh. Diba? Sabi doon, nung dumating ang kautusan, sin revived. Nabuhay ang kasalanan. And I died. Diba? At ang namatay, yung kanyang espiritu, yung inward man, yung taong panloob, ang pinaka-factor ng ating espiritu, yung ating isipan. So, namatay yun. Pag sinabing namatay, nagkaroon siya ng yung isipan niya ay guilty, nakukonsensya. So, alin part sa ating pagkatao ang nakukonsensya? Yung ating isipan, di ba? Bigyan ko yun ng magandang halimbawa para maging malinaw na kung ano talaga yung idinil ni Jesus doon sa cross. Tingnan niyo yung Hebrew 9:14. Sa Old Testament, yung dugo ng hayop, ang nililinis nito, yung outward, panlabas. Kaya mapapansin niyo sa Old Testament, ang laging mga batas yung huwag kang hahawak kasi dudumi ka. Tapos sila ang sanctification sa kanila is yung by water baptism, water cleansing. Kaya yung tubig na literal, pag pumasok ang pari doon sa templo, may basin, huhugasan nila yung kanilang, maghuhugas sila doon, 'di ba? Na sa pag-aaral natin, sumisimbolo yun sa salita ng Diyos in the Spirit. Naghuhugas na puro physical, puro outward. Kaya sabi diyan, kung ang dugo daw ng mga hayop at ng mga baka at mga kambing, sabi diyan, sanctify it to the purifying of the flesh. Ang nililinis daw ng dugo ng hayop during Old Testament, flesh, physical lang. Kaya mapapansin ninyo yung mga batas ng araw, huwag kang magpapatato, huwag mong kukudlitan ang laman mo, kailangan yung ang buhok ay wag, pero sa Leviticus mababasa niyo doon, wag mong aahitin ng wag mag-aahit. Hindi lamang may magkakatabi nga yun sa Leviticus, meron pa doon na wag kang kakain ng dugo. Tapos meron doon na wag kang mag-aahit. Kaya sabi nga, may nag-post kasi, masyadong dinidil yung pag ikaw ay kumain ng dugo, kasalanan yon. Pero yung pag-ahit, sabi ko, ba't yung pag-ahit hindi pinapansin? Ang mga lalaki ngayon, panayang ahit. Pag inahit mo yung kasi yon, dilabag mo na yung kautusan. Pag yung pagpuputol ng buhok. So makikita niyo, puro pang labas, physical. Yung old covenant. Kaya sabi doon, yung dugo ng hayop, ng mga kambing at ng mga baka, ay naglilinis lamang, sanctify it to the purifying of the flesh. Ang dugo naman ni Jesus, pagdating sa dugo ni Jesus, ito yung kaibahan. Verse 14, how much more shall the blood of Christ? Paano para kaya yung dugo ni Kristo Jesus, who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God, na inihandog niya yung kanyang sarili sa mundo ng espiritual. Purge. Pag sinabing purge, ano ba yung pinaka-Tagalog ng purge? Purga. Pag nagpupurga, di ba, nagke-cleansing, nililinis. Purge, anong pinurge?
purge your, ano purge? Conscience. Asan ang conscience? Yung budhi, yung konsensya nasa isipan. Purge your conscience, saan? From dead works to serve the living God. So, doon sa lumang tipan, yung dugo ng mga hayop, ang nililinis, physical, sa flesh. Kaya ang blessing noon, physical din. Mapapasin ninyo, di ba, hindi sila dapat magkasakit, walang peste na darating, puro physical, puro outward. Kaya yung mga pangakong yon, hindi sila walang sumpa na darating sa kanila, hindi matatalo ang kanilang bansa ay hindi pwedeng magapi ng ibang dayuhan o ibang bansa na lalaban sa kanila. Walang magtatagumpay. Puro physical blessing po yon. Kaya sabi yung lupain na yun ay bubukalan ng pulot at gatas. Ibig sabihin, mayaman talaga yung lupang pangako that time. Dahil ang pangako noon sa Old Covenant is physical, outward, panlabas, na-observe, nakikita. Pero pagdating sa New Covenant, yung dugo ni Jesus, ang nilinis, yung conscience. Asan yung conscience? Yung ating nasa espiritu, nasa ating isipan. Kasi nung dumating yung law, mahina yung laman, alam mo, nagkakasala ka, kaya ikaw ay guilty. Alam ng isipan mo na hindi mo natutupad yung hinihingi, yung requirement ng kautusan. At yun din yung ating kautusan ng mga Gentiles. Bagaman hindi tayo kasama doon sa Law of Moises. Nilinaw ko rin yung Romans 2:14 and 15. Ito yung panglahatan batas sa sangkatauhan. Nung bumagsak si Eva at si Adan, ay merong law of knowledge of good and evil o yung tinatawag na law of conscience. Tino nga yung Romans 2:14-15 niya. For when the Gentiles, tayo daw mga Hentil, which have not that law, wala tayo talagang katutubong kautusan na written, do by nature the things contained in the law. Meron din daw tayong kautusan. This, having not the law, are a law unto themselves. Meron din tayong batas sa atin, 15, which shew the work of the law written in their hearts. Nakasulat sa ating mga puso. Their conscience, ayan. So, magka-combine kasi yung puso at isipan. Their conscience, yung budhi, also bearing witness, nagpapatunay sa kanilang isipan and their thoughts, the meanwhile accusing or else accusing one another. Parang sinusumbong sa ating isipan, sinusumbat sa ating isipan yung ating nagagawang mali. So yung nakukonsensya ka, yun po yung law ng Gentiles, bagaman hindi written. Ito po ay nakasulat naman sa ating mga puso. Ngayon, maging tayo, nalinis tayo doon sa ating conscience, sa konsensya, sa isipan, nung pagkatapos ng inoffer ni Jesus, yung kanyang buhay, yung kanyang katawan, nilinis daw tayo ng dugo ni Jesus sa ating conscience. Purge your conscience. Hebrew 9:14. Huwag niyo kakalimutan ito. Napaka-importante po nito sa pagkaalam. Sa ating paksa, talagang ang tunay na kalayaan, yung sinasabi doon sa John 8, na you shall know the truth and the truth will set you free. Ang sabi dyan, purge your conscience ng dugo ni Jesus. Kaya ang binuhay talaga ng dugo ni Jesus, yung ating spirit, hindi itong ating outward man. Yung outward man, pag pinag-aralan natin, yun yung inirepresent ni Jesus. Yung outward man kasi, ang pinananahanan nung kasalanan. Di ba? Merong sin in the flesh, according to Romans 7:17 and 18. So yung outward man, yan po yung isinama ni Jesus doon sa kanyang pagkapako, sa kanyang pagkamatay at pagkalibing. So itong outward man ay nirepresent ni Jesus doon sa cross, doon mismo sa katawan ni Jesus. Sabi ko nga, yung katawan ni Jesus, yung body ni Jesus, walang sinful nature. Kasi nga, isinilang siya ng isang birhen. Unlike sa ordinaryong tao, na kagaya natin, isinilang tayo ng pagmamahalan ng mga magulang. Di ba? Pero si Jesus, isinilang siya hindi sa ganoong proseso, kung hindi siya ay nabuo sa sinapupunan ni Mary. Diba? Kaya wala siyang sinful nature. Wala siyang kasalanan. Kaya malinaw na
ang nirepresent ni Jesus dito nung kanyang katawan, yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:21. For He had made Him to be sin for us, who knew no sin. Sa Tagalog, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan sa atin. Sino yun? Si Jesus. Yung body niya, yung outward man ni Jesus, walang sinful nature. Alam nyo, dinidetali ko po ito para maging maliwanag sa inyong isipan. Kasi, you shall know the truth and the truth will set us free. At kung ano sinasabi ng katotohanan ng salita ng Diyos, yun yung ating binibigyan ng authority. Kung paano, alam mo talaga na ikaw ay malaya na sa kasalanan. So, si Jesus ang gumawa niyan. Tayong lahat ng tao, meron tayong sin in the flesh. Lahat tayo ay naghari ang kamatayan. Nung bumagsak si Adam, nung kinain niya yung knowledge of good and evil. Ayun yun, yung law. Pagkaalam ng mabuti at ng masama. Ano sabi doon? Nung kinain nila yun, sila'y namatay. Dahil sabi doon, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Pero ang namatay po doon ay yung spirit, yung inward man. Hindi po yung physical, hindi yung outward man. Kaya naghari sa lahat ang kamatayan. Romans 5:12. Therefore, as by one man's sin, kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan, si Adam yon sa sanglibutan, sa sangkatauhan, ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. And so death, anong death yan? Spiritual. And so death pass upon all men. Kaya ang taong isinilang, iba-iba ugali, merong matindi ang kasamaan, depende sa environment na kinalakihan, meron namang maayos at tao, kahit hindi po siya Kristiyano. Pero lahat maituturing sa kanilang spiritual na kalalagayan, lahat po ng tao patay after nung pagbagsak ni Adam. Sa pamamagitan ng isang tao, sin entered. Kaya nga kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan. Doon natutukoy dyan po yung sangkatauhan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Bunga ng kasalanan, kaya dumating ang kamatayan. At sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. So walang exempted. Lahat po ng tao, mabait man sila, ano man ang kanyang kalalagayan, pagkatapos ng pagbagsak ni Adam, before the cross, lahat po ay patay ang espiritu. So may isip niyo yung kalalagayan ng tao. Ang tao kahit mabait, kahit mabait, professional man siya o hindi siya professional, pero wala pa sa kanyang pagkaalam ang kalayaang ginawa ni Kristo, mananatili po siyang patay sa espiritu. Hindi po nakukuha yung siya pupunta sa langit kung mabait siya, masama siya. Tipo lahat ng tao, ang sabi diyan, and so death pass upon all men. So malinaw po yan. Napakalinaw po yan na lahat ay pinagharian ng kamatayan dahil sa isang tao sa pagbagsak ni Adam. So may-imagine niyo dyan, lalawak ang pangunawa mo dyan na kahit ang isang tao, successful man siya sa lupang ito. Bakit ba natin nasasabi na ang tunay na ligaya hindi sa pamamagitan ng tagumpay ng tao sa kanyang karir, sa kanyang kung siya'y mayaman. Hindi. Totoo yan. Siya ba ay nasa kanya na ang lahat ng bagay dahil ba perfect yung kanyang physical, flawless? Ay hindi din. Kasi marami tayong alam na sa physical ay talagang malalakas, parang perfect. Pero as time goes on, dahil nga ang physical po ay corrupt, nasisira, fading, nabubulok, napapanis. Yan yung physical. Nagfe-fade yan, yung ganda, yung glory nung flesh, nung physical, although makita mo nakaka-engage siya, hinahangaan ng lahat. Pero as time goes on, dahil ang outward man ay subject to sa time, subject to sa panahon at sa oras, ibig sabihin as time goes on, humihina yan, umiidad yan, nagbabago ang anyo. Kaya yung makikita mong makikisig ang itsura, pero makikita mo pag tumanda na, wala na yung kumupas na yung kanyang kakisigan, yung kanyang kagandahan. Yan yung flesh, temporal. Kaya pag dito ka naka-focus talaga, yung ating pag-aaral,
pag dito mo talaga ipinuhos yung panahon mo, yung oras mo, na yung outward man mo lamang ay lagi mong punuan at sa kanyang pangangailangan. Yan nga yung struggle ng nating mga mananampalataya na ang nabibigyan natin ng panahon, palagi, yung ating outward man, yung pangangailangan niya, magugutom kami. Hindi naman pinapaalis ng Panginoon. Maunawaan mo yung sinasabi ng Panginoon na unahin niyo muna aking kaharian. Hindi naman kayo pagkukulangin. Given naman ng blessing ng physical, gumawa ka lang, tumarbaho ka lang, makakasurvive ka. So makikita natin yung problema pag ang focus mo lang talaga, yung attention mo lang nasa physical. Kasi nga po ito ay temporal lang, pansamantala lang. No? At ang pinahalagahan ng Panginoon sa Old Covenant, yun ang pinahalagahan, yung physical, yung flesh. Pero kung bakit mas magandang blessing yung New Covenant at yung Old Covenant ay kinakailangang maparam, mawala, mapalis, dahil ang sabi ng Hebrew 7, Hebrew 8, and Hebrew 9, kung wala sanang kakulangan, ang una ay hindi sana nangangailangan pa ng bago. Kaya lang, pinakikita doon na yung physical blessing ay may kakulangan. Kasi yan ay temporal. At ang pinakamataas na antas ng pagpapala ay spiritual. Dapat maintindihan natin yan. Dapat maging maliwanag sa ating isipan yon na kung bakit ang pinakahinuli ng Panginoon na blessing sa New Covenant ay spiritual. Pero ang kalaban nga lamang ay masyado tayong natatangay nung nakikita ng ating mata, yung naoobserbahan natin, natatalo tayo Kaya pag dito ka nag-base sa kaligayahan na dulot ng physical, nung nakikita, parang pag pumupunta ka sa spiritual, parang nakakatamad, parang malungkot, wala kasing mga happenings, walang masyadong... Hindi, ang pangako kasi kaya ka magiging maligaya dahil naniniwala ka na dadalhin tayo ng Diyos doon sa kaligayahang buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Pablo, which is far better. Mas maganda doon, sabi niya. Kaya ako'y nagigipit kung ako'y mananatili sa physical o sa kabila na. Sabi ni Paul doon sa Philippians. Kaya nga, dapat yung ating isipan matwist, ma-shift, mabago yung pananaw. Hindi yung lagi ka nung... Pag ang binasihan mo palagi yung kaligayahan ng physical, boring yung spiritual Kasi nga, contrast, magkalaban ang dalawang ito. Hindi ba sabi ng Galatians, yung nasa ng laman, pag sinabing nasa ng laman, hindi yun po yung mga immoral. No, hindi lang po yun yung immoral. Lahat ng mga bagay ng karnal, panglaman, na pakinabang, ibig sabihin nun. Yung nasa ng laman is, Galatians 5:16 ba? Ang nasa ng laman ay laban sa espiritu, at ang nasa ng espiritu ay laban sa laman. Magkalaban ang dalawang ito. They are contrary. Kung sinabing contrary, opposite, magkaiba. Kaya pag ikaw ay tangay lamang ng mga bagay ng physical, hindi mo nanasain yung mga bagay na spiritual, tatamarin ka Yung mga bagay ng physical, pupurihin ka, makikita ka, hahangaan ka. Yun pa naman ang gusto-gusto ng ating physical. Tatangos ang ilong mo, papalakpak ang tenga mo. Yun yung kahinaanong kasama sa nasa ng laman yun. Na ang lagi nating hinahanap, yung maganda sa paningin ng tao, yung pupurihin ka, hahangaan ka, mali. Sa spiritual, baliktad yun. Contrast po yun. Kaya minsan iniisip ko, yung mga mananampalataya ng first century believers, parang mga hamak. At pag binasa mo nga ang Bible, lalo na yung mga alagad, kung tingnan mo, parang talunan sila. Lagi silang pine-persecute. Lagi silang bibilanggo. Ang hirap ng buhay nila, pinapapatay, hinuhuli. Parang may similarity rin sa ating panahon ngayon. Although, hindi na ganun katindi. Hindi siya ganun katindi, pero ang similarity is, ang tao, ang panlasa ng tao, yung atensyon ng tao, yung focus ng tao, yung sinasabi ng Matthew, kung ang yung mata ay puspos ng kadiliman, maiintindihan na natin yung puspos ng kadiliman. At hindi naging tapat sa liwanag, ay makikita natin yung hindi yun ang nakakalugod sa Panginoon. Kung ano yung mas nabibigyan mo ng atensyon. Ang problema, ang talagang kalaban ng spiritual, itong physical. At makikita natin na ang dinil ni Jesus doon sa krus, kung bakit ibinuhos niya yung kanyang dugo, ay para sa ikalilinis ng kanilang conscience. Yung isipan. Bakit? Pag ang isip ng isang tao naunawaan ang gospel
na yung kanyang espiritu ay nilinis na ng dugo ni Jesus at inihiwalay na yung circumcision. Maunawaan natin yung circumcision dun sa Colossians 2:11 and 12. Whom also you are circumcised. Tayo daw ay tinuli with the circumcision made without hands. Asan ang circumcision made without hands? Ito yun Ito yung circumcision made without hands. In putting off, pag sinabing putting off, iwinaksi, inalis, the body. Asan ang body of the sin? Ito yung outward man. In putting off the body of the sins of the flesh. Ang linaw niyan. Ito raw ang inihiwalay. Ito yung inopera. Yung masamang laman. Yung sin in the flesh. Nasa Bible yan. Pero nung araw, hindi masyadong dinitalye sa atin yung katuruan na yan. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos, yan yung mystery ng gospel na nireveal lamang ng Panginoon kay Paul. Mystery. Hindi nahayag. Pero dito, nilinaw ni Paul na yung masamang hiling ng laman na nasa flesh ay circumcised, putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Yan ay circumcision ni Christ. Paano? Na dito sa cross, doon sa kanyang laman, yun represent yung outward man nung laman ni Jesus na walang kasalanan, pero ang sabi ng Romans 8:3, naging lamang salarin, makasalanang salarin. For what the law could not do, yung daw hindi magawa ng kautusan, that it was weak through the flesh. Mapapansin ninyo, weak through the flesh. Yung kautusan, hindi kayang pasunodin ang tao dahil doon sa flesh. Mahina kasi ang flesh ng tao. Anong solusyon? God sending His own Son. Kaya si Jesus ay nagkatawang laman, nag-incarnate. And the Word became flesh. Sabi ng John 1:14. And the Word became flesh. At ang salita, si Christ, yung capital W, si Jesus yun, became flesh. Bakit siya nag-incarnate? Bakit siya naging laman? Ang purpose is dahil sa kanyang laman na walang kasalanan, pagdating sa cross, ay magiging makasalanang laman. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Likeness ng tao. Naging makasalanang laman siya, nirepresent niya sa cross yung lahat ng tao. Sipin ninyo, yun ang katotohanan. Kaya sabi ko nga, walang favoritism ang Diyos. Mayaman ka, mahirap ka, matalino ka. Ano man ang kalalagayan mo, lahat ng tao, inirepresent niya doon sa cross, sa kanyang laman. Kaya yung pagmamahal ng Diyos, walang itinatangi. Lahat ng taong may laman, tayo yon na may kahinaan tayo sa laman. Inirepresent niya doon sa cross. Doon, ano sabi doon? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan sa laman, became sin. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, para sa kasalanan, noun. Yan ay po yung noun. For sin, ano ginawa? Condemned, hinatulan, yung kasalanan saan? Sa kanyang laman. So kung hinatulan na yung kasalanan ng lahat ng tao na nanahan sa laman ng tao dahil inirepresent, ibig sabihin, tapos na yung bisa ng kasalanan. Dito mo maiintindihan, pag pinokus mo yung iyong isipan, ay hinatulan na pala yung kasalanan, di tapos na. Walang double jeopardy. Sa batas kasi, hindi pwede yung hinatulan na, hahatulan na naman. Tapos na naparusahan na. Nabagbayaran na niya yung karampatang parusa, tapos. Minsan lang ginanap ni Jesus yon. Minsan lang. At tayo ay sinakdal magpakailanman. Pinerfect niya tayo forever. Ano yung pinerfect niya? Yung inward man na dating patay sa kasalanan, kaya binuhay niya yun Kaya na born again, yung spirit ng tao, na born again. Paano na born again? Nanampalataya sa ginawa ni Jesus na sa kanyang laman, tinapos na yung bisa ng kasalanan dahil sa kanyang laman, hinatulan, condemned sin in the flesh. Sa kanyang flesh. Kung kinondemn na, tapos na. Kaya doon sa inward man, wala nang bisa sa'yo. Kung malinaw sa'yo ang gospel ng Panginoong Jesucristo, tapos na yung bisa ng kasalanan doon sa inward man. Hindi na pwede yung mamatay. Hindi na yun, kaya abolish na yung death. Kaya yun po ay translated na sa kaharian ni Kristo. Sabi ng Colossians 1:13, He had delivered, past tense,
us from the power of darkness. Asan yung darkness? Yung kasalanan. And had translated us, yung daw ating inward man, tandaan niyo magaling, yung ating inward man, yung tinubos into the kingdom of His dear Son. Translated na eh. Ito yung sinasabi ko noong nakaraan po na yung salita ng Diyos, yun ang magpipicture sa'yo. Binigyan tayo ng matang espiritual at yan po yung ating pangunawa. Kung pupuntahan natin yung 2 Corinthians 4:18. While we look not at the things which are sin. Anong ibig sabihin? Hindi daw nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na nakikita. But at the things which are not sin. Kung hindi daw nakatingin ng ating spiritual na mata sa mga bagay na hindi nakikita. Ano yung bagay na hindi nakikita? Yung salita ng Diyos. Hindi mo nakikita, pero mayroon siyang ipinipicture sa iyong isipan. For the things which are sin, sapagkat ang mga bagay na nakikita are temporal. Ayan na yun. So itong nakikita, physical, na-observe. Ano sabi dyan? Temporal, pansamantala. But the things which are not sin, pero yung mga bagay na hindi nakikita ay eternal. Walang hanggan. So ano na mas mahalaga? Ano na mas may value? Kung pag i-analyze natin yung sinasabi ng scripture, ng Corinthians 4:18, ipinapahiwatig dyan, alin ang mas mahalaga sa iyo? Ano, kung ang turo ng maraming reliyon, pinapahalagan masyado yung physical, di ba? Healing, wala namang masama doon. Yung provision, para bang doon ang perimeter ng blessing, mali. Ang talagang blessing ay spiritual. Ephesians 1:3, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual. Hindi nakikita. But the things which are not seen are eternal. So maliwanag po yan. Di ba? Hebrew 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for. Ang pananampalataya daw ay mga kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. The evidence of things not seen. O, di ba? Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ano yun? Yung salita ng Diyos, totoo yan kahit hindi mo nakikita. Pag sinabi na ang iniligtas sa atin ay yung ating inward man, mas importante yung inward man. Yan yung may consciousness. Yan yung ikaw mismo. Itong ating physical, outward man, sasakyan lang natin ito. Sasakyan lang natin ito hanggat ibig na tayo mabuhay. Sasakyan mo lang ito. Uuwi ito sa alikabok. Ito'y masisira. Ito nga'y humihina. Ito'y napapagod. Ito'y may limitasyon. Amen po ba? Pinapakita dyan na ang pananampalataya, ang pinatutunayan nito, yung mga bagay na hindi nakikita, yung ating espiritu. Okay, tuloy natin. So ito raw ay maliwanag, ipinapakita sa atin, nagiging maliwanag sa ating isipan. The only way we can receive the communication from God is through a spirit, sa pamamagitan ng kanyang salita. It's only by spiritual understanding. Kaya kailangan mo yung maunawaan. Sabi, training our eyes, tinitray yung ating mata, eyes or mind, yung ating isipan, to discern, para makita mo spiritual things. Pag nagbabasa ka, pag nakikinig ka, pag nakapokus ka, pag may pananampalataya ka, pag nagtitiwala ka na ito'y galing sa Diyos, bibigyan mo ito ng pahalaga. Uunawain mo, madidiscern mo yan. To discern spiritual things beyond the material things. Lalampasan mo yung natural. Dati, ang mas mahalaga sa atin yung nakikita natin. To see is to believe. Makakain ba yan? Mapagpeperahan ba yan? Wala namang masama doon. Pero pag sinabing spiritual things, mas may value dapat ito. Lalo na pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan. Imumulat mo yung mata mo, spiritual. Pipilitin mong imulat para unawain. Kahit minsan parang mahirap. Pero pag gusto mo talaga, interesado ka, ipapaunawa sa iyo ito ng Diyos, hindi pwedeng hindi. Sabi doon, pag ikaw tumuktok, pagbubuksan ka, diringgin ka ng Diyos pag totoo na gusto mo. Pero kung parang religious system, umattend ka lang, masabing masimba, parang traditional, wala eh. Kailangan focus talaga ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya training our eyes or mind to discern spiritual things beyond the material things. Yan. Yung material things, kita ng ating mga mata yan eh. Pero yung sa spiritual, hindi nakikita ng ating literal na mata. But with the supernatural eyesight, meron tayong supernatural eyesight, which is our spirit, yung ating mind, yung ating isipan. Okay,
Ephesians 1:18. Ito yung sinasabi ko. The eyes of your understanding. Di ba? Being enlightened, naliwanagan, that ye may know, para malaman daw natin, what is the hope of His calling. Ano ba talaga yung pag-asa? Ano ba talaga yung halaga? Bakit ba tayo nagtsatsaga? Ang dahilan kung bakit tayo nagpupunta rito, hindi lamang naman yung bonding natin eh. Hindi, ang unang-una talaga, ang pagsamba sa Kanyang salita para maliwanagan tayo. Para malaman natin kung ano yung pakinabang natin sa pagtawag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. What is the hope of His calling? Ano yung hope? Meron kang eternal life. Binigyan niya ng buhay yung dati nating patay na isipan, dahil alam ng isipan natin na tayo ay guilty sa kasalanan, lahat tayo ay bagsak nung dumating yung law. Pero nung naliwanagan tayo ng Ebanghelyo, naliwanagan yung ating pangunawa, nabuksan ang ating espiritual na mata, nakita mo na ngayon ay ikaw ay tinubos na. Malaya na. Tinubos, malaya. Pag sinabing malaya, hindi ka na pwedeng maging alipin. Yung ating inward man, hindi na pwedeng maging alipin pa ng kasalanan. Dahil tinubos din tayo sa kautusan. Naiintindihan natin yung mga bagay-bagay na koneksyon nung ginawa ng Panginoon doon sa Ebanghelyo. Tapos sinircumcise pa. Pag sinabing sinircumcise, eto nga yun, ang nirepresent yung outward man sa pamamagitan ng flesh ni Jesus, inilakip yung ating outward man doon sa cross. Kaya pag binasa mo yung Romans chapter 6, likewise, therefore, reckon yourself. Ibilang din ninyo ang inyong, kagaya rin ng Diyos, ang Diyos mismo ang unang ibinilang lahat ng laman ng tao, inilakip sa katawan ni Kristo sa cross. Ang gagawin naman natin, ang response naman natin, likewise, reckon. Ibilang din ninyo ang inyong mga sarili sa Kanyang kamatayan, sa Kanyang pagkalibing. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. Patay na yung ating inward man sa kasalanan. Hindi na siya pwede pagharian ng kasalanan. But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Kaya pag binasa niyo yung Romans chapter 6, ibilang mo ang iyong sarili sa Kanyang kamatayan at sa Kanyang pagkalibing at sa Kanyang pagkabuhay na magmuli. Paano gawin? Paano natin ibibilang? Tingnan nga natin yon. Romans 6:4. Tayo nga ay nangalibing nakalakip niya. Therefore, we are buried with Him by baptism. So, sabi diyan, tayo nga ay inilakip, nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Pag sinabing bautismo, identification, na-identify natin ang ating sarili sa Kanyang kamatayan. At na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Ano yung panibagong buhay? Yung ating espiritu na dating patay, doon sa Kanyang resurrection, di ba? Dati yung ito patay. Nung dumating yung law, namatay ang espiritu, pero nung si Kristo ay nabuhay na maguli, inilakip yung ating espiritu. Ephesians 2 verse 5, even when we were dead in sins, nung tayo daw ay patay sa kasalanan, had quickened us, binuhay daw tayo, us, tayong lahat, together with Christ, kasama ni Kristo. Doon sa Kanyang pagkabuhay na maguli, inilakip din tayo. Huwag niyo kakalimutan yung word na inilakip, isinama. Hindi ka iniwan. Ngayon, ang problema, kung ang pananampalataya mo, ako kasama doon, ayaw mo isama. Kaya ang turo ng Romans 6, reckon or count yourself. Isama mo sarili mo. Yan ang faith. Yun ang pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Isama mo sarili mo. Yung iyong outward man, ibinilang ni Jesus doon sa Kanyang flesh na makasalanang laman, isama mo sarili mo. At kinondemn yung flesh ni Jesus, naging makasalanang laman sa krus, dahil inirepresent ka, nirepresent ako, nirepresent ang lahat ng tao. Yung dati noon, nabuhay noon, ngayon, at mabubuhay pa. Isinama sila. Pero ang problema, pag hindi nila narinig ang good news, paano nila mananampalataya? Kaya sabi ng Romans, paano sila sasampalataya kung walang mangangaral ng mabuting balita? Kaya napakahalaga, no? Ito'y ipinapahayag. Napaka-importante nito sa buhay ng taon na ma-encounter niya yung kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kasi pag nalaman niya, you shall know the truth and the truth will set you free, ibibilang mo naman ang iyong sarili. Count yourself. Saan? Sa Kanyang kamatayan.
Anong bahagi ng iyong pagkatao ang ibibilang mo sa kanyang kamatayan? Outward man. Bakit? Yung outward man, itong flesh, dito nananahan ng kasalanan. At doon sa krus, si Jesus sa kanyang laman na walang kasalanan ay naging makasalanan para sa atin. Sipin ninyong ganda nun. Maaaring nakakatamad minsan basahin ng Bible, pero ang maganda nun, pag naliwanagan ka, wow, ang ganda pala. Maliwanag sa'yo, mauunawaan mo na doon sa krus, yung kasalanan ng ating laman na pinapahanahanan ng kasalanan, kinondem, hinatulan, pinako. Kaya nga nagkawasak-wasak yung katawan yung laman. At totoo nga, hindi mo na makikilala si Jesus Wala nang kagandahang makikita sa kanyang anyo. Sabi ng Isaiah, wala nang kagandahang makikita sa kanyang anyo. Wasak-wasak yung kanyang laman dahil hinatulan yung ating kasalanan. Pagkatapos, pinatay pa. O di wala nang buhay yung ating outward man sa paningin ng Diyos. At pag kayo mananampalataya sa Espiritu, paniniwalaan mo yon. Dahil kahit hindi mo nakikita, yun ay katotohanan na yun ang ginawa ng Diyos doon sa ating kahinaan sa laman. Di ba? Namatay at ano sumunod? Buried. Inilibing, hindi na makikita. Romans 8:9, but ye are not in the flesh. Wala na kayo sa laman. But saan? But in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo, ikaw yon. Ikaw yung sinasabi na nabuhay na mag-uli. Nakasamang nabuhay na mag-uli ni Kristo, na born again. Now, if any man have not the Spirit of Christ, kung wala raw sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, he is none of his. Kung wala sa iyo ang diwa ng ginawa ni Kristo, ay hindi ka talaga sa Kanya. Amen. Blessed po ba tayo? Di ba? Di ba napakaganda at napakaliwanag yan? Wala nga lang tayong mga happenings na magasasaya sa emotion. Ginagawa man natin yan, pero hindi yun talaga ang focus ng blessing ng gospel of Christ. Yeah? Kaya makikita natin maliwanag na inilakip. Pag sinabing inilakip, binigyan ko po kayo ng halimbawa noon Bawat isa sa atin, ito si Kristo. Pag sinabing inilakip, sinama ka Doon sa kanyang laman, sa kanyang outward man na walang kasalanan, inilakip yung ating outward man na makasalanan. Nirepresent niya yon sa krus. Kaya nung sinapa ako sa krus, andun ka rin. Inilakip ka rin. Nung siya'y pinaghahataw, sinugatan yung kanyang laman, yung laman natin ay sinugatan. Nirepresent kasi niya Namatay din yung laman natin. Inilibing, kasama, inilakip. Nung ito inilibing, kalakip ka rin. Kaya ang faith natin, sabi ng Romans 6, count yourself, ibilang ninyo, sapagkat tayo raw ay buried with Him. Inilakip, isinama ng Diyos. Walang pinipili, walang itinatangi. Amen. Siguro gusto talaga ng Diyos na maging maliwanag sa atin ang katotohanan na to. Para wag masayang yung ating pananampalataya pagsamba sa Panginoon. Diba? And then, nakuha nyo na yung representation ng outward man. Yun din yung circumcised. Kung ito po ay inilibing, napalibing na siya, kasama mo, nandiyan ka, ito lupa. And then, sa kanyang pagkabuhay na maguli, sabi ng Ephesians 2:5, even when we were dead in sins, had quickened us together with Christ. Binuhay na maguli tayo sa kasalanan. Dito, yung dating espiritu yung ating espiritu na dating patay, quickened, binuhay. Yung sumasampalataya, lalo na yung sumampalataya, binuhay na maguli. Yung dati mong patay na espiritu, born again. Sa verse 6 tayo. And had raised us up together. Sino na yan? Yung ating inward man. Yung ating espiritu na dating patay, yun ay binuhay. At yun namang buhay na laman, buhay sa kasalanan, yun yung pinatay at inilibing. So, para wag kayong ma-confuse. Yung ating laman, na nung dumating yung law, nabuhay ang kasalanan. Kaya ang tao naging alipin ng kasalanan, pati yung ating espiritu namatay. Pero pagdating sa krus, nirepresent ni Jesus yung ating outward man na pinananahanan nung kasalanan na umalipin dati sa atin, kinondem, namatay, at inilibing. So inihiwalay ngayon yung espiritu. Yung inward man naman, binuhay, dating patay, and raised us up together, and made us sit together, puro past tense din
Pinaupo kasama ni Kristo sa sangkalangitan, kasama ni Kristo Jesus. Yun yung naganap sa ating inward man. So, yung spiritual understanding mo, nagkakaroon ng picture kung ano nangyari doon sa hindi mo nakikita. Pero pinaniniwalaan mong totoo. Nakuha niyo po? Hello? Pinaniniwalaan mong totoo yun. Bakit? Yun yung espiritu ng katotohanan. Yun yung raise up, yun po yung born again, nabuhay na maguli. Sabi ko nga, pag meron dumarating na panibagong buhay, may bagong buhay, yun yung born again. Born in the spirit, hindi ipinanganak ang ipinanganak sa laman. Ang ipinanganak sa espiritu, sa espiritu. Maliwanag po ba? So maliwanag yung ginawa ni Jesus, sinircumcise. So maintindihan nyo yung circumcise. Yung outward man, inihiwalay doon sa inward man. Doon sa inward man, na dating patay, binuhay, pagkatapos yung outward man, yung body of sin, di ba, circumcision ni Christ, in putting off, iwinaksi. Paano iwinaksi? Pinatay, inilibing. At yun namang espiritu, binangong kasama ni Kristo. Hiwalay na yon. Kaya, yung ating espiritu, secured na, ligtas na, at abolished na yung death. Kaya, maintindihan mo na yung 2 Timothy 1:9, who had saved us. Siyang nagligtas sa atin. Kaya maintindihan mo, saan tayo iniligtas? Sa espiritual na kamatayan. Saan tayo iniligtas? Who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works. Bakit? Hindi naman tayong gumawa eh. Si Jesus ang gumawa nung kaligtasan. Ang turo ng reliyon, gumawa ka na mabuti para ikaw ay pumunta sa langit. Hindi. Hindi yun ang magdadala sa atin sa langit. Ang magdadala sa atin sa langit, yung ginawa ni Kristo Jesus. Not according to our works, but according to His own purpose and grace. Ito yung kanyang layunin at biyaya, which was given us in Christ Jesus before the world began. Bago pa likain ang anumang bagay, ay nasa isip na yan ng Diyos. Plano na yan ng Diyos. And then, verse 10, but is now made manifest. Ngayon daw ay maliwanag na nahayag by the appearing of our Savior Jesus Christ. Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo, pagpapakita ng Panginoong Jesucristo, nagkatawang laman, di ba? The Word became flesh. Sabi dyan, and had abolished death. Tinanggal na niya, inalis na niya ang kamatayan. Dati, mayroong death. Paano na-abolish yung death? Kailangan maging maliwanag. Paano na-abolish yung kamatayan sa atin? Yung ating pinag-aralan ng isang linggo, yung ministry of death is the law. Diba? Ang titik ay pumapatay. Anong ginawang solusyon? Galatians 3:13 and 14. Christ had redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. So, ang unang-unang sumpa talaga yung kamatayan, that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. So, tayo daw ay tinubos sa kautusan para mawala na yung sumpa ng kamatayan, for law of sin and death. Yung law, kung wala na yung law, wala nang i-impute na kasalanan doon sa ating inward man. Wala nang transgression na gagawin yung ating inward man. Bakit? Niredeem na yon sa law of sin and death. Kaya abolish na yung death. Maintindihan natin ngayon kung bakit inabolish na yung death. Spiritual death po yun, hindi po yun physical. Who had abolished death. O, di ba? Anong klaseng death yan? Spiritual. And had brought life and immortality. Meron ng eternal life. Saan? Sa pamamagitan ng ano? Through the gospel. Sana habang tumatagal, lalo na maging yung mga kabataan, makita niyo yung kagandahan ng ginawa ni Jesus. Abolish na yung death. Di ba magsasaya ka niyan? Yun nga lang, minsan sa lupang ito meron kang sufferings. Pero ang sabi ng Romans 8:18, napatunayan ko na yung mga sufferings, yung mga pagtitiis sa panahong ito, lalo na sa panahon ng mga first century believers, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared. Hindi karapat-dapat itumbas sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Actually, nasa atin na yung kaluwalhatian glorified na Sa kanila noon, future pa. Dahil darating pa yung pagbabalik ng Panginoon, yung AD 70, yung kakumpletuhan ng katubusan.
But in our time, nasa atin na yan eh. Kaya dapat, no matter what minsan ang sufferings natin sa lupang ito, go ka pa rin sa spiritual. Nagpapatuloy kang andun yung kagalakan mo at ikaw ay masaya. Yung joy na yan, kahit na nagkakaroon ka ng sufferings, hindi na maaalis yan. Amen? Maliwanag po ba? Diba? So makikita niyo yung malaking diferensya nung parang uma-attend ka lang, nakarinig ka lang ng mensahe, okay na, patapos ang application puro sa physical, malungkot. Buti tayo nakalaya doon. Kaya tama ang sabi ng Bible, you shall know the truth and the truth will set you free. So, yun po yung kagandahan. Ang kalayaan po nanggagaling hindi yung sasaya sa lupang ito. Wala pong masama kung mag-enjoy tayo sa lupang ito. Yung kagalakan sa espiritu at kalayaan na makikita mo, igaling yan sa pagkaunawa. Yung ating spiritual eyes, yung ating attention talaga dapat mapuspos ng liwanag ng salita ng Diyos. Amen? So sana makabisan nyo ng gusto. Dahil ang gusto rin ng Panginoon, tayo po'y ambassador. Ang gusto rin ng Panginoon, tayo ay naghahayag. Pinaka-the best, sabi ko nga, as time goes on, pinaka-the best na maitutulong mo sa iyong kapwa, wala pong masamang tumulong sa physical, financial, wala pong masama dyan. Pero kung ang kayamanang tulong mo lang ay pang physical, papasalamatan ka, pero hanggang dito lang yon. Pero pag ang tinulong natin ay mga bagay na spiritual, mas hindi nga lang nila naiintindihan na mas malaking pakinabang yung ibinibigay kasi nga eternal. Galatians 6:7 mula verse 1. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Ibig sabihin nito, tayong mga nasa espiritu, sa pagkaunawa, ang magagawa mong tulong sa iyong kapwa ay sila ay paalalahanan. Sabi dyan, kung sila nasa anumang pagsuway, ang pagsuway is hindi sila lumalakad sa obedience to the law of faith. Ano yung obedience to the law of faith? Sa gospel, nawawala yung kanilang focus, paalalahanan mo sila. Ibalik mo sila, baka malibang sila. Kaya sabi doon, inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka naman ikaw ay matukso. Ibig sabihin, huwag kang padala sa kanila. And magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa, to pa rin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Merong kautusan si Kristo. Yun nga yung law to the obedience of faith sa gospel. Yan yung kautusan ni Kristo. Okay? Ang sabi nung verse 3, sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Kung ang tao kasi, pag wala sa espiritu, ang kanyang pinibigyan ng kahalagahan lamang, puro sa physical. Akala niya may kabuluhan siya. May nagagawa siya, may nakocontribute siya, parang bayani. Di ba sabi ng Korinto, ibigay mo man ang iyong katawan para sa iyong kapwa, para tumulong. Kung wala kang pag-ibig, ano yung walang pag-ibig? Wala kang pag-ibig ni Kristo, para kang batingaw na umaalingaw-ngaw. Ibig sabihin, kilala ka lang, sikat ka lang, pero wala rin kabuluhan. Kaya sabi dito, baka akala mo ikaw ay may kabuluhan. Sapagkat kung siya may nag-aakala na siya may kabuluhan, bagaman siya walang kabuluhan, ang kanyang sarili, dinadaya niya. Ang hirap kaya ng dinadaya mo sarili mo. Na ang gusto mo lamang ay ma-appreciate ka ng tao dahil nakakatulong ka. Walang masama doon. Pang-physical lang yon. Tingnan ninyo. Verse 5, sapagkat ang bawat tao ay magpapasan ng kanyang sariling pasan. Datapwat ang tinuturuan ay sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Verse 7, ito na yon. Huwag kayong padaya. Diba? Sabi doon, pag ang isang tao daw nakapokus na, akala niya may kabuluhan siya, pero pang-physical lang ang focus niya, ay dinadaya mo lang ang iyong sarili. And then sabi ng verse 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Di ba? Ginigising niya tayo eh. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, siya namang aanihin niya. Whatsoever a man soweth, that shall also hear it. Paano? Sabi ng verse 8, sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, kung sa laman ka lang nagpo-focus, sa laman mag-aani ka, pero yan ay may kasiraan. Aani ka naman eh. Kung masipag ka, abay, uunlad ka. Kung marunong ka sa mga bagay dito sa lupa, uunlad ka. Given na yan. Law of nature. Pero, huwag niyo kakalimutan, meron niyang kasiraan. Sabi doon,
corruption. Ang iha-harvest mo diyan, corruption. That of what? Ito yung maganda. Ang naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ay yung pinakamaganda. Pero hindi minsan nakakalugod sa paningin ng tao. Contrast nga eh. Ang isang bagay dapat maunawaan natin, tanggap mo na yan. Huwag ka nang maghanap lagi ng pupurihin ka, kikilalanin ka. Hindi mangyayari yun eh. Kasi pag ang focus mo spiritual, maraming mga tao hindi naiintindihan agad yan. At sa kanila parang walang kabuluhan. Ang karunungan ng sanglibutan ito ay kamangmangan sa Diyos. Ang mga bagay ng karunungan ng Diyos, kamangmangan naman sa sanglibutan. Kaya hindi mo mapiplease ng ang marami kasi hindi nila naiintindihan. Pero yun yung mas may halaga at may value. Tuloy natin. Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman, sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapot ang naghahasik ng sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang struggle lang kasi hindi natin nakikita. At minsan dalan-dala tayo nung nakikita. Pero ang maganda rito, ini-inform tayo, pinauunawa sa atin para wag tayong patangay at wag tayong madaya. May posibilidad na pwedeng madaya ang tao kapag ang lahat ng bagay na mabubuti lamang na atensyon niya ay yung kabutihan lamang ng physical, ng laman. Amen. Blessed po ba kayo? In the spirit, masaya ka. In the spirit, although itong sa physical ay hindi masyadong ganon. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. Alam nyo, ako yung nagpapasalamat kahit na may mga dinanas tayong mga malulungkot na sitwasyon, pero yung joy, ang kapalit naman, yung joy ng pagkaunawa ng blessing ng spiritual ay andon. Huwag niyong kakalimutan to. Ang blessing talaga ng Diyos ay spiritual. Kaya ngayon, magiging balanse buhay mo. Hindi po masama. Itong mga bagay na physical, gagamitin na lamang natin itong instrumento na kung bakit tayo nabubuhay, hindi na tayo nabubuhay para sa pangsariling kagaya ng mga unbeliever. Ang dahilan na lamang kung bakit tayo nabubuhay, sige, mabuhay tayo, magpakalakas tayo. Kung kailangan tayo kumain ng malulusog at iwasan ang pampaiksi ng buhay, gawin natin. Pero may purpose. Ang pinaka-purpose mo talaga ay para sa ministry in the Spirit. Amen? Yan ay yung purpose. Masama bang yumaman? Hindi. Kung tayo ay umunlad ng maginhawa pero para makatulong sa ministry, yun yung ating gawin. Doon tayo magkaisa. Yun yung nakalulugod sa Diyos. Anong purpose? Kasi sabi no 2 Timothy 2:3-4, ang sabi doon, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na tagapagligtas. Siya ang may ibig. Ano ang ibig ng Diyos? Na ang lahat ay maligtas. Amen? So, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Pag-aari na tayo ng Diyos. Nakalaya tayo sa kasalanan. Pumunta tayo sa pagkaalipin, sa biyaya at katwiran ng Panginoong Jesucristo. Amen? Blessed po ba kayo?